Okay, so ganito nagwo-work yung system nyo sa payroll. Okay, so pag i-open nyo yung mismong system, bali search nyo lang dito sa Windows search. SAMP, punta mo na kayong SAMP. Okay. Okay. So dapat naka-start tong dalawang yan, itong Apache and then yung MySQL para mag-work yung system nyo. And then kapag okay na tong okay na siya, naka-start na tong dalawang to, punta na kayo ng browser. Kahit anong browser gamitin nyo, okay lang yan. Then search nyo lang to, localhost/payroll. So yan, na-open nyo na yung payroll nyo. Ngayon, dito, punta kayo ng admin panel pag i-access nyo yung admin. So ang username lang nito is admin and then yung password admin din. Okay. So ito na yung makikita nyo sa dashboard. Dito sa dashboard, nakalagay dito kung ilan yung mga employee or yung staff mismo sa mismong sa mismong company nyo. Okay. Then dito sa total na position, kung ilan yung mga position na mga naka-assign kung ilan yung position doon sa mismong company nyo, ganun. Kung pwede nyo dagdagan yan pati dito sa employee. Okay. Then dito sa on time day, yan yung mga nagta-time in and then yung nagta-time out. Sa mga late naman, late today, kung ilan yung mga late, ganyan. Okay. And then punta na tayo dito ng attendance. So sa attendance naman, ito yung kaganina sa may homepage. Diyan, si employee doon siya mag-attendance and then papasok sa dito. Okay. So dito naman tayo sa sa employees. Dito sa employee list, makikita mo lahat kung ilan yung employee dito. So pwede ka mag-add ng employee ganyan or pwede ka mag-add, mag-edit. So halimbawa, edit natin to. Halimbawa, gusto niyo palitan yung first name, last name, ganyan, address, contact number, gender, ganyan. So itong employee ID, nakaset na yan talaga. Okay. So halimbawa, mag-add tayo ng employee 001 and then ito 002 naman. Okay. So try natin. John Doe. So pilapan lang natin to. Okay, so dito pipili ka na ng position. So sa position, pwede ka rin mag-add dito kung meron pa bang ibang position doon, ganyan. So halimbawa kung halimbawa nag-add ka na sa position, dito sa mismong positions, magdadagdag siya dito sa pagpipilian. So pwede ka mamili dyan. So itong case na to is 3 lang yung nakaset dito. Mag-add na lang kayo para maraming pagpilian dito. Kung ano yung mga position na nandun. So halimbawa ito halimbawa lang to, repair technician. And then sa schedule naman, ganoon din sa schedule, magki-create kayo ng bawat schedule, yung tinuro ko sa inyo. Bawat schedule yan, mag-add kayo ng schedule. So halimbawa 8 to 5. And then mag-select lang kayo ng profile picture. Kung meron kayo dito profile picture. So try natin to. And save. Okay, so naka-create na tayo ng employees. So ito na, meron na tayong isang employees. Then punta tayo dito sa schedule. Dito na tayo magki-create ngayon ng schedule. So halimbawa, mag-create tayo ng schedule. Okay, so halimbawa, ang schedule is 10. So sabihin na natin 10. 10 to 10 a.m. to ano pa ba mga schedule doon? Example na lang tayo dito. 12.
PM. Yan. Then, pag save natin yan, dito sa employee list, kapag mag-a-add tayo ng panibago, masiselect na natin siya sa schedule. Ito na yun, yung kinrate natin. Same lang dito sa position. So, halimbawa, mag-ano tayo dito, mag-create tayo ng sample position. And then, yung rate rate/R, ito yung kung magkano yung bayad mo sa kanya per hour. Magkano yung sasahurin niya per hour. Mga ganyan. So, halimbawa, 150. Yan, save natin yan. Then, ito na siya. Papasok na siya. Ito na siya pala. Papasok na siya dyan. Ito, sample. Then, na rin siya. Mapagpipilian mo na rin siya dito. Pwede na siyang pagpilian. So, halimbawa, so, dito sa position. So, ito na siya, diba? Okay? Gets na. So, tapos na tayo dito sa employee. Na-explain ko na to tsaka sa schedule. Dito naman tayo sa deduction. So, sa deduction naman, pwede ka mag-create dito. So, halimbawa, ito, late. So, ang deduction amount is 100 pesos. Ganyan. O, halimbawa, mag-ano ka lang ng description dito. So, halimbawa, sample muna. Then, 10 pesos. So, yan. 10 pesos na So, magbigay na lang kayo ng dito. Bahala. Kung gusto nyo, wag nyo na rin lagyan. Pwede na rin i-delete yan. 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 Ganun lang sa deduction. Then, sa naman, sa payroll, dito na yung dito nyo na makukuha yung sahod nyo. Mismong payroll. Mismong malalaman na kung magkano yung sinahod. So, dito na, pero explain ko na to mamaya. Kasi may gagawin pa tayo dito Dito muna tayo sa schedule. Okay, sa schedule naman, dito nyo i-manage yung schedule. So, halimbawa, i-edit natin yung schedule. So, halimbawa, di ba kanina ginawa natin si John Doe. Tapos, ang nag-set tayo ng schedule sa kanya is 8 a.m. to 5 p.m. So, dito pwede natin siyang i-edit. So, halimbawa, papalitan natin yung schedule niya. Gagawin natin 10 a.m. to 12 p.m. Yan. So, nakaset na siya ng 10 a.m. to 12 p.m. Then, pwede rin natin tong i-print. So, dito naman sa print. Okay. So, refresh nyo lang to. Kapag may lumalabas na error, pwede nyo i-refresh. Or lang, F5 lang para ma-refresh. So, okay. So, okay na yan. So, wag nyo na lang to papansinin. Yan. Basta dito, ang mahalaga napiprint yung niya, napiprint yung mga schedule. Pwede nyo i-print yan. So, ito nalalabas na yung lalabas na lahat ng employee dito. Makita nyo yung employee ID. Yan, employee ID, name, tapos yung schedule, kung anong schedule niya. So, ganun lang siya. Okay, so dito naman tayo sa saan na ba tayo? Okay, sa payroll na tayo. So, sa payroll, dito, magki-create na tayo ng pwede, makikita natin yung payroll. So, halimbawa, ito si John Cruz. So, dito wala pang nakalagay kasi wala pa siyang time in, time out. So, kailangan natin mag-time in. So, halimbawa ito, example tayo dito kay John Doe. So, yan. Para mapagana natin yan, mapalabas natin yung payroll niya. So, kailangan natin mag-time in tapos mag-time out. So, susundan natin yung time. So, anong time ba nakaset si John Doe? 'Di ba 10 to 12 siya nakaset. So, kailangan magta-time in tayo ng 10. And then 12, magta-time out tayo ng 12 para makuha natin yung sahod. So, ganun siya nagwe-work. So, need natin tong employee ID niya kasi ito yung gagamitin natin para pag-time in siya. Pag-time in tsaka pag-time out. So, halimbawa ito. So, tandaan nyo na lang to 002, diba? Yung employee ID. So, punta muna tayo dito sa sa check natin dito sa position.
So, anong position ba nakaset si John Doe? So, pwede natin siya i-check. Punta tayo ng employee list. Sino ba dito yan? Okay, so ang sinet natin kanina, 'di ba, kanina dito sa repair technician. Okay, so tandaan nyo na lang kung ano yung sineset nyo sa kanila. So, matic naman na yun. Sa mismo 'di ba, meron naman na yun. Nakaset naman na yun. So, i-set na lang natin. So, 'di ba, ang rate R niya is 100 pesos per hour. So, tatry natin mag-time in. Time in tayo. So, ang employee ID niya is 002. So, punta tayo ditong home. So, dito tayo magta-time in. So, ang time ngayon is 1 a.m. So, try natin mag-time in. 002. So, back tayo ulit sa home. So, pag magta-time in tayo, type lang natin yung dito, yung employee ID. So, 002. And then, enter lang natin. Huwag nyo i-click tong admin panel kasi mapupunta kayo sa admin login eh. So, enter lang ang pipindutin. Yan. Then, so, sa timeout naman, ganun din, 002. And then, enter. So, ganun lang siya. So, kapag check natin dito, papasok na siya sa attendance. So, dito, meron siyang time, on time day, ganyan. Nakaset siya, okay. So, naka-on time na siya. Okay. So, kapag on time siya, bali, pagpunta natin ng payroll, doon na natin makikita yung sahod niya. So, dito, iseset natin kung anong date siya nag-time in. Anong date ngayon, yung date ngayon to ganyan. Kunyari, pwedeng June 10 to June 11, ganyan. Apply date nyo lang yan. And then, pwede nyo nang pindutin yung payslip. Lalabas na to. So, ito na siya. So, meron siyang deduction na 100 kasi 'di ba late na yun nag-time in tayo. Wala siyang na-record na time. Ito yung time mo. Kaya meron pa siyang deduction na 100 pesos. So, ganun siya nagwo-work. So, paano kung pasok siya sa time? So, try natin edit yung database. So, edit ko lang saglit yung database para pakita ko sa inyo na gumagana siya. So, halimbawa, dito wala tayong nakalagay na time, 'di ba? So, ilang oras ba yung niya, yung time in niya? So, edit na rin din natin tong time. So, nag-time in siya ng 10. So, nag-time in siya ng 10. Yan. And then, nag-time out siya ng 12. So, ilang oras yun? So, 2 hours. So, kaya lalagay natin dito 2 hours. Then, pinutin natin yung go. Okay, so back tayo dito sa system. Try natin. So, check natin sa attendance. Okay, nag-set na siya ng time in na 10. And then, yung time out 12. So, on time pa rin siya, okay?
And then, punta tayo ng payroll. Then, pag sinet na ulit natin yung date, magsiset muna tayo ng date dito Date. Yung date ngayon and then yung date ngayon. Pwedeng date ngayon hanggang date ngayon to date ngayon. Basta June 10 ngayon, di ba? So, ilalagay natin June 10. So, apply muna natin bago natin pindutin yung payslip. So, ito na niya. Nakuha niya na yung sahod niya. Meron na siyang 100. Meron na siyang net pay na 100. So, meron siyang deduction na 100 Kasi may nakaset na deduction dun So, kapag walang nakaset na deduction, matik yun, 200 yung niya. 200 yung sasahurin niya. Okay. So, kaya pwede nyo i-delete tong deduction. So, magkikreate lang ng deduction kapag So, ito siya. Nakaset siya ng Yung sa deduction naman, pwede nyong sabihin to Kasi meron na tong bawas Matik yan So, halimbawa, hindi naman kasi, di ba, sa sahod is hindi naman nakukuhang buo yun. Meron pa talagang mga deduction, mga tax, ganyan. So, halimbawa, may tax. Create tayo ng tax. And then, create lang tayo ng tax. Magkano ba ang tax niyan? Halimbawa na lang, 30 pesos. Yun na lang ang example nyo. So, ito kasi naka-fix na to. Pwede kayong mag-create ng mga deduction. So, bawas na talaga sa sahod yun. So, dito, try ulit natin. Apply and then payslip. So, yun, meron tayong deduction na 30 and then 170 na lang sasahurin natin. Kasi 2 hours lang yung natin di ba? 2 hours lang yung tawag nito. 2 hours lang yung yung time natin kasi time in lang natin is 10 tapos time out natin is 12. So, ganun lang. Ganun lang siya. So, kung gusto niyo namang halimbawa, kompleto yung attendance niya, 'di ba? Isang buwan na kompleto. And then pasok niya kada araw is tawag dito 8 hours ganyan. So, kapag nakompleto niya yan, syempre matik yan kung magkano yung sasahurin niya. Halimbawa, calculator natin. Halimbawa, sahod niya per day is 150 times natin sa 8 hours. So, ang isang araw niyang sasahurin is 1.2. Okay? And then, kapag ita-times pa natin yan sa sa 30 days. So, yun, laki ng sahod. Bakit ang laki? Basta mga ganun yung kung ilan yung sasahurin niya ganun sa isang buong buwan. Basta per day ang kunyari, kung ano yung nakaset sa kanya dito na position. Ganyan kung anong nakaset na position siya sa kanya. Halimbawa, electronic technician ganyan. Ang sahod niya lang is 150. So, ganun lang siya per day per hour 150. Ganun siya nagwo-work. So, gets na. So, ganun lang nagwo-work yung system nyo. Madali lang siya.